Ladies and gentlemen, ito ang mga gawin mo kapag ikaw ay makikipag-eyeball, makikipagkita sa unang pagkakataon. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga dapat mong iwasan kapag ikaw ay makikipagkita sa unang pagkakataon. So, kung ikaw ay nakaka-relate, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Number 1, ito yung neglecting appearance. Ito yung hinayaan mo, pinabayaan mo yung itsura mo. Ibig sabihin, nakipagkita ka na hindi ka handa, hindi ka prepared. Alam mo, itong mga first impressions ay napakahalaga. Crucial ito para magustuhan ka nung ka-eyeball mo or ka-meet mo. Okay? Dapat, bago ka makipagkita, siguraduhin mo na maayos yung itsura mo, na ikaw ay malinis, na ikaw ay well-groomed. Yung pananamit mo dapat bagay sa iyo. Pay attention doon sa damit na ikaw ay komportable, na ikaw ay maganda, buwapong tignan. Yung mas lumalabas or na-i-enhance yung itsura mo. Okay? So pay attention sa mga ganyang small details kapag ikaw ay makikipagkita sa unang pagkakataon. Pinaghahandaan yan, okay? Number 1. Number 2, ito yung hugging the conversation. Ito yung ikaw yung laging nagsasalita na hindi ka masyadong nagiging attentive din doon sa kausap mo or yung ka-date mo, yung ka-eyeball mo. Madalas kapag nagsasalita siya, ikaw ay agad-agad sumasabat. Yun po ang ibig sabihin ng hugging the conversation. So, ito yung mga dapat mong iwasan. Nakipagkita ka, dapat nag-uusap kayo ng maayos. Matuto kang makinig sa mga sinasabi niya. Hintayin mo yung time na ikaw naman ang magsalita. Hindi yung sabat ka ng sabat or hindi mo na siya pinagbibigyan na magsalita. Huwag pong ganun, okay? Yan ang dapat ginagawa. Hindi yung ikaw lang ang bida-bida. Huwag pong ganun, okay? So, ayan po ang number 2. Number 3, ito yung being on your phone. Ako, alam mo, dapat kapag nandyan ka na, nakipagkita ka na, nakipag-date ka na, yung telepono na yan, isang tabi na yan. Ilagay mo na sa bulsa mo or ilagay mo sa bag mo. Okay? Kasi alam mo, kapag nandyan na kayo, tapos busy ka pa rin sa iyong telepono na kung ano-ano ang pinaggagawa mo, madidismaya yung iyong ka-eyeball. Sana hindi na lang pala siya nakipagkita kung yan palang telepono mo ang kadate mo. Diyan ka pala magpapakabisi. Huwag pong ganon. Tsaka respeto naman, di ba? Nagkita kayo, nag-effort kayo, nag-ubos kayo ng oras para magkita, and then diyan ka pala makikipag-date sa iyong telepono. Huwag pong ganon, okay? Iwas-iwasan yan. Hindi yan maganda lalong-lalo na kapag kayo ay umpisa pa lang na nagkikilala. Siguro kapag matagal-tagal na kayo, pwede na. Pero sa umpisa, yan ang huwag na huwag mong gagawin. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung not asking questions. Magtanong, magbigay ng katanungan or sumagot sa mga katanungan, di ba, habang kayo ay nag-uusap. So, dapat nagtatanong ka kasi hindi mo pa naman siya lubos na kilala, di ba? So, on the process of your conversation, ay dapat inaalam mo ang mga detalye, yung mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Anything or anything that interests you tungkol sa kanya, tanungin mo, huwag kang mahiya, okay? The more na mas marami kang makuhang information or details sa kanya, at least nagiging comfortable ka, nalalaman mo kung magiging progress or magiging failure ang pagkikita nyo, kung may part 2 ba, kung ititigil na ba, or tuloy-tuloy ang inyong pagkikita, di ba? So, crucial ang pagtatanong kapag ikaw ay nakikipagkita sa unang pagkakataon. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung showing up late. Nakaw, huwag na huwag kang makikipag-date, makikipagkita kapag umpisa pa lang ay wala ka na sa oras. Talagang pinanindigan mo na ikaw ay tunay na Pilipino. Masama yan. Yan ang kaugalian ng mga Pilipino na napakasama. Laging late. Dapat sa mga ganyan, lalong-lalo na sa mga unang pagkakataon, ipakita mo na interesado ka. Kasi umpisa pa lang tapos
nagpapa-importante ka na, di ba? Ganyan, na-late ka na, wala na yon. Kung sino man yung ka-date mo, yung ka-eyeball mo, minus points na yan, di ba? Negatibo na ang impression sa iyo nung ka-date mo, okay? So, dapat on time ka, if not earlier, di ba? The better, kapag mas maaga ka pa. Yan ang the best kapag nakikipag-meet up ka sa isang tao, lalong-lalo na sa mga unang pagkakataon. So, ayan po ang number 5. Number 6, talking about excess. Ito yung mga huwag mong banggitin or gagawin, okay? Magiging awkward ang usapan ninyo kapag may mga ganyang usapan. Kahit sino naman kapag may mga ganyang topic ay hindi maganda, hindi magandang pakinggan, nakakasira ng vibes, nakakasira ng mood. Lahat na masisira kapag inilalabas mo ang tungkol sa mga nakaraan mo. So yan ang never mong sasabihin or ilalabas kapag makikipagkita ka, lalong-lalo na sa unang pagkakataon. Siguro kapag kayo na at matagal na kayo, tapos tinanong ka niya, gusto niyang malaman, ayun, saka mo ilabas. Pero kapag ikaw mismo yung akala mo ay okay lang, tapos kwento ka ng kwento tungkol sa mga ex mo, mga nakaraan mo, mga pinaggagawa niyo, grabe, di ba? Huwag ganun. Medyo konting respeto din, di ba? So ayan po, ang number 6. Number 7, being fake or pretentious. Oh, so ito yung nagpapanggap ka. Mas maganda kung ano yung ikaw, kung ano yung meron sa iyo, yun na yung dalhin mo doon sa place or sa venue na kayo ay magkikita. Huwag ka nang magpanggap. Huwag ka nang mag-effort sa mga bagay-bagay na hindi naman ikaw. Kasi sa umpisa, siguro matutustusan mo, makakayanan mo pa yan, pero in the long run, mahihirapan ka. Lalabas at lalabas din ang katotohanan na hindi ka ganon, na ikaw ay peke. Huwag pong ganon. Sabihin mo yung katotohanan tungkol sa'yo. Kung ikaw ay talagang galing sa kahirapan, maging proud ka. Sabihin mo yun. Hindi yun ang basihan para gustuhin ka or ayawan ka ng isang tao. Hindi po ganon. Hindi pare-parehas ang mindset ng mga tao. Yung iba, ma-appreciate pa nila yung ganyang style na nagpapakatotoo ka kaysa nagpapanggap ka na ganito kang tao pero hindi naman, okay? Just be yourself. At iyan pa ay mas makaka-pogi points or ganda points sa iyo, okay? Be yourself. Number 7. Number 8, forgetting your manners. Yung mga ugali natin, yung mga magagandang asal natin, dapat hindi natin yun nakakalimutan kapag tayo ay nakikipag-date, nakikipagkita sa ibang tao. Dapat dala natin lagi yan, okay? Mahalaga na ikaw ay polite, na ikaw ay meron pa ring respeto, na andyan yung mga paggalang, yung mga hindi kagandahan sa bibig mo o sa mga pananalita mo, tanggalin mo yan, okay? Huwag mong dalhin kung ano yung nakasanayan mo doon sa bahay nyo na alam mo na hindi maganda, iwanan mo. At pilitin mo na baguhin yung mga bad habits mo, okay? Dapat yung mga magaganda, yung mga good values, magagandang ugali, yon ang dapat dala-dala mo lagi kung saan ka man mapunta. Okay? So, ayan po ang number 8. So, ayan, ang ilan sa dapat hindi mo ginagawa kapag ikaw ay nakikipagkita sa unang pagkakataon, nakikipag-eyeball, nakikipag-first date. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.